Good morning. Magandang umaga sa ating lahat at siyempre, good morning Lord. Dahil alam po natin, andito ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Alam nyo, napakabilis ng panahon at ngayon ay November na, November 6. At malapit na matapos ang taong 2016. Kaya po, pag-usapan po natin ay end times. Hindi naman ibig sabihin wala ng 2017 ano. Napapanahon lang po na dapat nating maalala at dapat talagang ipaalala sa atin lagi na ang mga panahon na ito ay napaka-critical na panahon para sa ating mga mananampalataya. In fact, marami ang nagsasabi na tayo ngayon, tayo yung end-time church. Tayo yung mga church na nakakaranas ng mga mangyayari sa mga huling panahon. Kaya marapat lamang na tayo po ay maging seryoso sa mga ganitong panahon, especially sa ating pakikipagrelasyon sa ating Diyos, na wag po tayong maging kampante, na tayo ay hindi tayo, parang hindi naman tayo apektado sa mga nangyayari po. Sa totoo lang, apektado po ang lahat pagdating sa mga ganitong usapin. Kaya po, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, Lord, patuloy po, Diyos, na tinataas po namin ang inyong pangalan sa aming kaligitnaan, O God. Dalayan po namin, O Diyos, ang iyong malayang pagkilos, O God, sa aming kaligitnaan, O God. We pray, Lord, na ang inyong mga salitang ay aming marinig, Panginoon, sa araw na ito ay maging magsilbing paalala, Panginoon, sa amin kung paano po kami, O God, paano po kami mamuhay, maging matatag, O God, sa mga huling panahong ito. Dalayan po namin ito, Panginoon, ay talagang tumimo sa aming mga puso, O God. And we invite the Holy Spirit to move mightily in our midst, O we pray, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, siyang aming masamba, O God, sa aming kaligitnaan. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. So sabi ko nga, as today is approaching sa mga panahon na ito, nararamdaman po natin at in fact, matagal na nararamdaman po natin tawag dito, yung sintomas ng end times. Kaya nga po, last Sunday, napag-usapan po natin yung tungkol sa kamatayan, na ito ay talagang realidad, na ito ay dadanasin ng mga tao. At sa end times po, sa mga huling panahon po, mayroong mga certain things na talagang ibinigay ang Lord, na ito ay talagang magaganap po ito, na hindi po natin ito pwedeng iwasan. Ito po ay sinabi ng Lord. At kaya nga dapat po tayong maging handa at hindi rin tayo mabibigla sapagkat isang pribileyo po sa mga Kristiyano na ang plano ng Diyos ay naharap, pinapaalam ito sa atin, hindi man lahat, pero may mga bagay na ibinigay sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita para tayo ay maging handa at hindi po tayo mabibigla sa mga nangyayari at sa mga nagaganap ngayon. Kaya nga sabi ng Lord nga doon sa Isaiah 55 chapter 11, sa Isaiah chapter 55 verse 11 na, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Na sinabi ng Lord na kanyang mga sinabi, pag sinabi ito ng Lord, tsak ito ay magaganap. At ito talaga ay hindi natin pwedeng iwasan. Kaya nga, tingnan po natin kung paano ang sinasabi dito sa Book of Daniel. Basahin po natin, dito po tayo sa Book of Daniel chapter 12, verses 1 hanggang 4. Dito po tayo mag-concentrate. Patungkol po ito sa mga huling panahon. Sabi dito, "At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book, will be delivered. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge." Pagpalain po ang kanyang mga salita. So dito makikita po natin, mga kapatid, sa mga huling panahon, sabi ko mayroong mga certain things na talagang magaganap. Ito talaga yung sigurado na mangyayari patungkol sa end times.
At ito po ay, sabi ko kanina, ito po ay, sa iba na nakaintindi, nakakaintindi sa sinasabi ng Lord. Tayo po ay nag-look forward kung ano po ang ating dapat na gawin. Pero doon sa mga tao na hindi, sabihin natin wala silang pakialam, actually yung mga unbelievers, lalo na hindi nila alam kung anong mga nangyayari ngayon, sa kanila baliwala lang ito, kanila normal lang ito na mangyari. In fact, marami po mga tao na umaasa pa talaga na ang mundong ito ay talagang magiging maayos ang lahat. Kasi yun po ang gusto ng tao siyempre. Lahat naman tayo gusto po natin maging maayos ang lahat. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi po ito garantiya, mga kapatid, na kahit gaano kagaling ang ating magiging leaders sa bansang ito o sa mga bansa na kahit saang bansa, talagang hindi po natin makukuha yung 100% na sinasabi na maging maayos ang kalagayan ng sanlibutan ito. Sapagkat doon na po tayo pupunta na ang bansang ito ay ang mundong ito ay talagang sabi nga ito po ay pabulok na siya, no? Kaya nga sa mga nangyayari po ngayon sa ating mga kapaligiran, makita po natin nito na yung mga simptomas na ang Panginoon natin ay malapit na siyang dumating. Kaya nga po dapat po tayo po ay maghihanda at dapat po tayong maging mapaalalahanan, ano ba ang magiging, ano ba ang ating dapat na maging response sa mga ganitong sitwasyon. Sabi doon sa Matthew chapter 13 verse 16, sa Matthew chapter 13 verse 16. Sabi doon, basahin ko sa Tagalog kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamong katulad ng kalapati doon sa unang bahagi ng salitang ito. Marami po ito po ay sinasabi ng Panginoong Jesus na tayo po ay maging matalino gaya ng ahas. Sabi ko, bakit sa dami-dami ng mga hayop sa ahas pa tayo, sa serpent, sabi, be wise as a serpent at be innocent like a dove, yun ang sabi doon. Kaya nga, makikita po natin, bakit, ano bang klaseng hayop itong, na to, ba't parang ganun tayo binigyan ng halimbawa ng ating Panginoon? Kasi ito yung, sabi nga, wise siya di ba? Yung madali siyang, tawag dito, di ba? Kay Eva, di ba? Yung naging wise siya, pero kailan po, naging mali lang ang paggagamit nung ganong mga salita. Pero sabi ng Lord, dapat maging matalino tayo sa pagharap sa mga sitwasyon at sa mga nangyayari sa ating kapanahunan, kung ano na nga ba tayo, ano na nga ba ang nangyayari ngayon. Pero sabi ko nga, mayroong mga certain things na talagang mangyayari na ito ay posibleng magaganap sa ating kapanahunan ngayon at hindi po natin ito mapipigilan. Kaya nga, sabi dito, sa verse 1, doon sa unang bahagi ng verse 1, sabi dito at the time, Michael, the great prince who protects your people will arise. There will be a time of distress such as not happened from the beginning of nations until then. Ito, number 1 po na natin makita na ito is certain things. The certainty of distress. Na talagang yung panigurado po mga kapatid, na sa huli mga panahon, mayroon tayo sinasabing certainty of distress. Ito yung, alam niyo yung distress na sinasabi. Sabi nga, pag sa Tagalog mo binasa, ito ay kahirapan na hindi pa nangyari mula sa simula. So, anong klaseng paghihirap? Sabi mo, anong kayang klaseng ito? Kahirapan. Alam niyo si Daniel, siya po nagsulat nito, si Daniel po, dumanas po ito ng matinding kahirapan ng panahon niya. Alam po natin, si Daniel, siya po ay, nung kabataan ni Daniel, sila po ay nabihag doon sa bansang Babylon niya ba hindi? Babylon, sa Babylon. At dahil siya ay anak ng Diyos, mayroong favor na binigay sa kanya ang Lord, na siya po ay naging servant ng king. So hindi siya masyadong napahirapan doon sa mga paglilabor doon. Pero dumating ang panahon na sa kanyang dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay hindi sumunod sa mga decree ng king, na ito ay gawa ng mga kaaway niya, yung mga nainggit sa kanya. Dumanas po siya ng pahirap din. Kahit na hindi ito gusto ng king, alam po natin na siya pinasok sa lions den doon at talagang nakita po natin na sa ganung sitwasyon siya po ay talagang iniligtas ng ating Panginoon. Kaya nga,
Dito natin makita mga kapatid, ano kayang klaseng distress ang sinasabi dito kung sa mga kahirapang dinanas ni Daniel, mas matindi pa pala ang naghantay na kahirapan sa atin, ano? Pero kung titingnan po natin sa panahon ito, siguro masabi natin hindi naman, sabi ko, parang hindi naman tayo nahihirapan, no? Kasi Christian tayo, no? Katulad naalala ko sa aklat ng Genesis si Lot, di ba? Pero kahit ganun pa man mga kapatid, tayo po ay apektado, totoo po yan. Hindi pwedeng hindi tayo apektado sapagkat pag ang Diyos ay talagang nag-judge sa isang nation, kahit mayroong Christian dyan, affected po tayo yung pamumuhay po natin. Katulad nga ni Lot na sinasabi ko, si Lot po nung winasak ng Lord ang Sodom and Gomorrah, andun ang pamilya ni Lot. At alam po natin na nakipag-bargain si Abraham dyan. Na Lord, mula sa 50 hanggang sa dumating sa 5, kung meron Lord, paparusahan mo pa ba? Sabi na Lord, hindi. Pero sa totoo lang, makita po natin, hanggat andun sila Lot, hindi niya talaga ginawa yon. Pero ano ang naging apekto ito, ano ang naging effect sa buhay nila Lot noong mga panahon na yon? Umalis po sila sa Sodom and Gomorrah na empty. Wala po silang dala-dala. Kasi nga, yun ang effect sa kanila, pero binuhay sila ng Lord, niligtas po sila. Kaya makita po natin dito na kahit sabihin natin na tayo ay mananampalataya, mga kapatid, ito sa end times na ito, sa mga distress na sinasabi dito, maaring tayo po ay makakaranas ng kahirapan din. Pero ang kagandahan dito, alam po natin, mayroon tayong Diyos na aasahan na magliligtas sa atin. Amen po ba? Kaya nga, makita po natin dito na ano bang mga bagay-bagay na dapat natin paghandaan? Sabi doon di ba sa Peter, sa 1 Peter yun na, sabi maging handa po tayo sapagkat ang ating kaaway ay parang, ang sabi doon, parang leon na, like a roaring lion, na siya po ay naghanap ng, sabi nga, naghanap ng masisila. Kaya nga, talagang, dito makita po natin na ang mga sitwasyong ito ginagamit ng kaaway para tayo rin ay ma-deceive. Kaya dito, kaya makita po natin na, kaya, alam nyo, tayo as a Christian, may pakialam po tayo sa ating kapwa Kasi tinuruan tayo ng Lord na mahalin natin ating kapwa. Tama po ba? If we love God, we love our neighbor, siyempre. Kahit unbeliever pa yan. Ang mga mahal sa buhay po natin, mahal po natin sila. Kaya ito ang agony ng mga mananampalataya. Pag nakita po natin ng ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa, ay sila ang magiging biktima, yun po ang magpapahirap sa ating mga damdamin. Hirap ng kalooban po. Dito po natin makikita na ang hirap ng kalooban ang mararanasan ng mga mananampalataya sa mga huling panahon sapagkat alam po natin marami po ang mapapahamak. Kaya nga sinasabi po kanina ni Pastor Rasol na talagang ito na yung mga panahon, especially sa mga bago, sa mga bisita natin na hindi pa talaga alam kung saan sila pupunta. Ito na yung mga panahon na talagang binigyan po tayo ng assurance ng God. Na bago dumating ang mga panahon ito, alam po natin kung saan tayo pupunta. At nagbigay ang Lord ng mga dapat natin gawin kung paano po natin makuha ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Napakabuti pa ng Diyos sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos po ay talagang hindi po siya napapabaya sa kanyang mga nilikha. Tayo mga tao, mahal tayo ng Diyos Kaya nga sabi doon sa aklat ng Hebrew, sa Psalm na, ano nga ba ang tao na talagang minahal tayo ng God? Nasabi nga, ginawa niya tayong lower than the angel. Kunti lang. Na binigay na lahat ay pinasakop sa atin. So, ganun po kamahal tayo ng Diyos. Kaya nga po, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapapahamak sa mga pagkakataong ito. So, sabi, there is certainty of distress. May mga paghihirap na darating. Sapagkat iba-iba po ang magiging dahilan po nito. Alam nyo, sabi nga ng Bible doon sa 2 Timothy. Ito tingnan natin kung ano po ang mga posible na maging dahilan kung bakit ang tao ay makakaranas ng ganitong mga stress sa buhay. Sabi dito, sa chapter 3 ng 2 Timothy, verse 1, umpisa natin sa verse 1, sabi, but mark this, sabi niya, talagang, tandaan niyo ito, there will be a terrible times in the last days. Ito ang sinasabi ng Biblia. People will be lovers of themselves.
ang mga tao ay magiging makasarili. Di ba? Isa yon sa magiging dahilan kung bakit marami pong tao ang makaranas ng paghihirap. Magiging makasarili ng tao, nakasentro sa kanyang sarili. Kaya nga, di ba, yung mga tao, marami pong mga tao na talagang hindi, parang walang pakialam sa kapwa. Yung mga kabataan po sa panahon po natin ngayon, at sana wala po dito ganon, no? Dahil Kristiyano na tayo. Dahil ang mga kabataan ay maging makasarili, wala po silang ibang dinidesire kundi sundin ang sistema ng mundong ito. Di ba? Actually na nagpapahirap sa ating mga kapatid yung system ng world eh. Dinidiktahan po tayo kung paano po tayo mamuhay. Nag-aalok ang mundong ito ng kung ano-ano para sabihin na ito po yung magbibigay sa atin ng kasiyahan, satisfaction, pero sa totoo lang, hindi din naman. At ito ang gusto ma-achieve ng mga tao. Kaya nga ang ginagawa talagang nagtrabaho ng gusto, makuha yung mga ganon, na kung minsan hindi na nakakatulong sa bahay. Hindi na suporta sa mga magulang na naghirap para pag-aralin po sila. Dahil gusto nila na ganon yung kanilang gawin. Sa pagmamahal sa sarili, gusto nila, ayaw nilang tumanda. Amen po ba? Ayaw nilang pumangit. Gusto ng tao lagi siyang maayos, kaya lahat ginagastusan ng sarili para lang mabigyan ng kasiyahan yung sarili po natin. Pero hindi po itong plano ng Diyos eh. Sabi ng God, di ba, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plan I have for you," sabi ng God. Alam ng Diyos yung plano niya para sa atin. Sabi niya, at sabi dito, plan to prosper you. Yung prosper, pasasagadahin tayo ng Diyos. Yun ang plano ng God sa atin eh. Yun nga lang, kung minsan, tayo mga tao, gumagawa tayo ng sarili in our own para kung paano tayo magpa-prosper sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gusto mo makilala ka bilang isang ganito. Gusto mo makilala ka sa aspeto ng ganyan. Tayo po ang nagpaplano, gumagawa ng ating, ng ating mga desisyon. Hindi po natin ito kinukonsol sa God. At marami namang talagang, kung minsan makita na sa umpisa, talaga nagpa-prosper naman talaga. Di ba? Ayaw ng tao na maging malungkot. Gusto niya maging masaya siya eh. Which is, yun naman ang talagang plano ng God. Pero ang tanong, ito ba ay, yung mga itong ginagawa po natin, ito ba ay according doon sa plano ng God? Sabi ng Diyos, gusto ng God tayo i-prosper and not to harm. Hindi, ayaw ng Diyos na tayo po ay nasasaktan. Pero dahil sa sistema ng mundong ito, nalulungkot ang isang tao pag hindi niya na ma-achieve yung kanyang goals. Dahil sa system, ito yung sistema, dapat ganito tayo. Pero ano sabi ng Lord? Di ba sa Romans 12, do not be conformed to the standard of this world, di ba? Huwag po tayong umayon sa takbo ng mundong ito. So ito ang takbo ng mundong ito eh. Kaya po tayo nahihirapan sapagkat pinipilit po natin na abutin yung inaalok ng mundong ito, pero hindi po natin kaya. Kaya yun ang talaga makita na nagbibigay ng pahirap sa kalooban ng isang tao. Pahirap ng kalooban po ang nararanasan ng tao ngayon. Kaya nga, di ba, makita po natin kung minsan, mga kabataan pa lang, anong ginagawa, hindi takot, kitilin ang kanilang buhay, di ba? Alam nyo, di ba, sabi natin, hindi dapat natin katakutan ang kamatayan sapagkat ang kamatayan po ay ito po ay magbubukas ng pintuan para sa buhay na walang hanggan. Na kung saan tayo po lahat ay dadaan doon. Pero may isang parte sa puso natin na kung minsan may advantage din na kung tayo ay mayroong takot dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi kung hindi po tayo takot dyan, baka hindi tayo maging maingat sa buhay po natin. No? Baka tayo ay maging, maging kung ano-ano na lang gawin natin. Hindi ka naman takot naman. Yun lang ang disadvantage doon. Tulad ng mga taong nagpapakamatay, hindi sila takot na mamatay sila eh. Kaya nga, di ba, yung kabataan na nakaraan na nag-decide na tumalon siya para bang nawala yung takot sa puso niya na ano ba ang mangyayari pag siya gawin niya ito. Inalaw ng God kung minsan na mayroon po tayong to protect naman yun sa sarili natin. Pero hindi po tayo dapat matakot pag dumating ang takdang panahon sapagkat ang nakakatakot lang ay tayo ay mawala sa mundong ito
ayon sa itinakdang panahon ng Diyos. Yun ang nakakatakot na dahilan. Pero na dapat natin katakot, kaya dapat natin mag-ingat. Kaya nga dito makikita mga kapatid na hindi po dapat tayo talaga maging, tawag dito yung ating focus sa mundong ito, sa panahon po natin. Ito po yung last days na sinasabi. Kaya nga ang mga tao, lovers of money, sabi dito, di ba? Gusto maraming salapi. Gusto maraming, kasi nakita po natin, pag wala kang pera, parang kawawa ka sa mundong ito eh. Pera nagpapagalaw sa tao. Kaya ang tao talagang gusto, laging may pera po yan. Hindi naman, siyempre, masama ang pera, pero sabi nga dun sa Bible, the love of money is the root of all evil. Yung pagsamba sa salapi, ay yun yung pagmumula ng talagang kasalanan. Sila pong ugat ng lahat ng kasalanan ito. At ito na yung mga panahon na ang tao ay ganito, naging lovers of money po sila. Lovers of themselves, lovers of boastful, no? Kaya nga ang tao ay boastful, mayabang. So para maging mayabang ka, dapat mayroon kang maipagyayabang, siyempre. Kaya 'yon ang gustong ng may tao na mayroon silang dapat maipagmamalaki, maipagyayabang. Kaya nga kahit sabi nga doon sa Facebook, sa mga joke doon, yung tao daw mayayabang, yun daw ang baon sa utang. Di ba? Kung minsan, totoo po yun, no? Yung tao daw ng mga mayayabang, yung karamihan, sila yung mga baon sa utang. Kaya nga po, makita po natin na ang tao ay gusto niya lang talagang mabigyan ng recognition eh. Ma-recognize siya ng kanyang kapwa. At ito is sapagkat ito ang gusto ng mundo na ituturo sa niya, dapat ikaw ay makilala ka, dapat ikaw ay sikat ka, dapat ikaw ay trending ka, sabi nga, dapat ikaw ay trending, ganyan. So, gagawa ka ng mga bagay na dapat na talagang mayroon ka. At ito po ay nagdadala ng siphayo sa buhay ng tao sapagkat pag hindi mo ma-attain yung goal na ito, yung gusto mo, doon na magsisimula na ikaw ay ma-depress sa buhay. Di ba? Karamihan po ng mga tao na nagpapatiwalakal, sila po ay depressed. Sila po ay bigo. Sila po ay nag-fail po sila sa kanilang gustong gawin na. Kung titingnan lang natin ang tanong, yun ba ang gusto ng Diyos na gusto mong i-attain sa buhay na ito? Kaya nga sabi ng Lord, I have a plans for you to prosper you, not to harm you. Pero tayo mismo kung minsan, ang nagbibigay ng dilan para masaktan ang ating sarili dahil sa mga bagay na ito. Kaya nga, sabi pa dito sa binasa natin, plans to give you hope, pag-asa. So, alam niyo tayo, lahat na nandito, meron po tayong pag-asa mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang isang pandarayan ng kaaway sa buhay ng isang tao, kung paano niya na-twist ang isang tao, ay minsan isipin mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Kaya maling-mali po yon. Ikaw ay nilikha ng Diyos for a purpose. Ibig sabihin, mayroon ka talagang purpose sa mundong ito. Ikaw ay may pag-asa dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo. Kaya lang kung minsan tayo mismo, ang nagdidesisyon, ang nagsasabi sa sarili natin, wala tayong kapag-asa. Kaya nga po, ang mga taong malungkutin, yun makita po natin, wala po silang pag-asa. Dinideclare na sa sarili nila, wala silang pag-asa. Kaya makita po natin na talagang ito na yung mga panahon na ang distress na sinasabi dito ay talagang nakikita natin sa buhay ng ibang tao. At bilang isang Kristiyano, ang effect sa atin ito ay yung pagkalungkot din. Nalulungkot po tayo na sa halip na mayroon namang dahilan para tayo maging masaya, pero hindi. Yun ang papel natin magiging na Christian. Kung paano po natin ibahagi sa kanila yung joy na ating nararamdaman. Kung paano po natin ito ibahagi sa kanila. Kaya yun po yung mga talagang hindi po natin mapipigilan sa panahon na ito na ang distress na ang kahirapan na ito sinasabi ay nakita po natin. Hindi lang sa emosyon, kundi maging na rin talaga sa mga material na bagay. Talagang kitang-kita po natin yan. At ang alam po natin, ang dahilan nito ay ang talagang kahirapan ng tao. At ang alam po natin, ang dahilan ng kahirapan, wala ba kasalanan ang ugat ng lahat ng ito? No? Ang Diyos, maganda po ang plano ng Diyos sa atin. Pero bakit nangyayari ang mga ganitong mga bagay? At isa pa, makita po natin, at babalikan po natin ang Daniel na sinasabi sa Daniel chapter 3. Ito pa raw ay hindi nangyayari pa sa lahat sa bansa mula pa nung una.
Pero ang kagandahan po dito mga kapatid, sa kabila ng lahat nito, ang Diyos ay mabuti sila sa atin. Kaya nga sa kabila ng lahat nito, kahit sa kabila ng lahat na ang tao ay ganito ang kanilang, ang mga sitwasyon ngayon, pagbalikan po natin, tatapusin lang muna natin ito, sabi nga, sila po ay magiging boastful, sila po ay magiging proud, abusive po sila, disobedient to their parents. Christian, mga young people, pag tayo po, as a young people, hindi po tayo, nagdi-distribute po tayo sa ating parents, kayo po ay kasama sa mga ganitong mga tao. No? Hindi po dapat ito makikita sa atin as a Christians. Dapat tayo po ay obedient sa ating parents. Tayo po ay grateful. Kasi dito, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of God. Tapos sabi dito, lovers of pleasure rather than lovers of God. So ito po ang pinakamatindi na posibleng magdudulot sa atin ng matinding distress. Ang mga taong katulad nito, imagine niyo kung ang lahat ng tao ay katulad nito, anong bansa mayroon tayo? Anong community mayroon tayo? Anong pamilya mayroon tayo? Talagang mahirap po ito kung ganito ang lahat ng ang ganitong klase, kung ganito ang maging henerasyon ng mga na papasok sa atin. Kaya po, dito makita po natin mga kapatid, in the last days, alam po natin na ito po ang mga kaganapan, at dito po makita po natin na ang Panginoong Hesus ay malapit na dumating. Pero may mga panahon, ang kaaway, sabi nga, ang kaaway ay hindi rin siya tumitigil para pigilan ang pagdating ng ating Panginoon, sapagkat alam ng kaaway ni Satanas na pagdating ng Panginoong Hesus, siya rin po ay mapaparusahan. Kaya anong ginagawa ni Satanas sa mga panahon ito, di ba? Sabi ng Bible, ang pagdating ng Lord, mayroong target ang Lord ng number ng mananampalataya bago siya dumating. Meron pa siyang target na pag ito na kadami ang mananampalataya sa mundong ito, pag naibahagi na ang salita ng Diyos sa lahat ng sulok ng daigdig, darating po siya. Ang ginagawa ng kaawayan niya kung bakit ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, maging sa buong mundo ito, yung massive killing, di ba? Yung mga pagpatay ng maramihan. Isa po yun sa mga pagpigil ni Satanas para dumami ang Christian. Kasi yung mga dapat masira mo mag-Christian, namamatay Narinig ko yun sa isang preacher na isa po yun, na talagang sinasabi na ang pagkamatay ng maraming tao sa kasalukuyan ay isa pong dahilan para para mapabagal ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yung pagkamatay ng maraming tao. Kaya makita po natin, di ba, yung mga pagkakamatay ngayon, maramihan po Hindi ito natural death, kundi talaga makita po natin, pinapatay po ang mga tao at yung mga terorista na gumagawa nito. Ito po ay weapon talaga ng kaaway para pigilan ang muling pagdating ng ating Panginoon, sapagkat alam niya na sa pagdating ng ating Lord, siya po ay mahuhusgahan na, mapaparusahan na. So ito po ang number one po nating tandaan sa last days, the certainty of distress. Lahat po tayo ay maapektuhan nito sapagkat Kristiyano man o hindi Kristiyano, maapektuhan ito. Pero ang pinakamaganda dito, ang susunod na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi dito, everyone whose name is, sabi dito, but at the time, your people, everyone whose name is found written in the book will be delivered. Para po ito sa atin, the certainty of deliverance. No? Pangalawa po, sa last days, bagamat mayroong mga pagtitiis, paghihirap na darating sa ating buhay sa mundong ito, nakasiguro naman tayo na tayo po ay ililigtas ng ating Diyos. Ang Diyos ay dakilang tagapagligtas, lalo na sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang Lord, di ba ang Diyos, pag magsalita yan, talagang parang tatay po yan Matibay po ang salita ng Lord. Pero dumadating sa panahon, sa pagkataon na ang Diyos kung minsan nagbabago ng isip. At sino ang makakapagbago ng isip ng Lord? Kung minsan yung mga anak niya Di ba, naalala nyo? Hindi ka lang sa book of Isaiah, kung Isaiah 38, yung si Hezekiah, di ba? Sabi ng Lord, sabihin mo kay Hezekiah doon kay Isaiah na siya ay mamamatay na. Ang Lord nagdesisyon, kukuhanin na si Hezekiah Pero si Isaiah, ano ginawa niya? Di ba? Nanalangin po siya, umiyak po siya sa Lord. Kaya sabi ko nga,
ang makakapagbago lang kung minsan ng desisyon ng Lord, yung anak niya yung mahal niya. Kaya nung sinabi ni Hezekiah na, Lord, naging tapat naman ako sa inyo. Mula talagang wala akong ginawang kakabaluktutan sa inyo. Nagbago ang isip ng Lord. Sabi ng Lord, sige, bibigyan pa kita ng 15 years, another 15 years. Bonus na yon kay Hezekiah sapagkat talagang, sabi nga doon, lumuha. Parang ang tawag dito, ito yung prayer na talagang may kasamang pagluha Kaya mo, mga kapatid, sa mga ganitong mga pagkakataon, kahit anong kahirap ng buhay na dadanasin ng mga Kristiyano, bagamat sinabi ng Lord na ito ay darating pag ikaw na anak ng Diyos, tapat sa Kanya, at humingi ka ng favor kay Lord, hindi Kanya bibiguin. Hindi Kanya bibiguin, mga kapatid. Ito po ay ilang beses na napatunayan ng panahon na si Abraham ay nagkipag-bargain kay Lord tungkol sa kanyang pamangkin na si Lot. Pinagbigyan din siya ni Lord. So dapat lang, nung panahon ni Hezekiah, mayroon si Hezekiah na pinagmalaki kay Lord Ay ikaw, ako, ano ba ang pwede nang sabihin ng Lord para mapabago natin ang isip ng Panginoon? Masasabi ba natin katulad ni Hezekiah, Lord, naging tapat pa ako sa inyo Naglingkod po ako sa inyo ng talagang buong puso. Diba? Yun ang hinahanap ng Lord sa atin. Mayroon kang ticket, para bang mayroon kang passes para humiling kay Lord na ganon. So dito, makita po natin na sabi dito, the certainty of deliverance. Sabi dito, ang mga tao na nakasulat sa aklat ng buhay ay maliligtas. No? May maliligtas, ikaw ay ma-exempt sa ganitong mga bagamat maranasan mo ang sabi nga, yung hirap. Pero, yung kapayapaan na nagbumula sa Diyos, ito po ay hindi mawala sa ating mga puso. Sa ngayon po, makita po natin, di ba? Kung ipagpalagay po natin ang ating talagang focus sa mga nangyayari ngayon, hindi po tayo magiging mapayapa, mga kapatid, sa nangyayari ngayon. Marami po ang problema ng mundong ito. Huwag na tayong lumayo, yung Pilipinas, marami pong problema ang Pilipinas na kinakaharap. At bilang isang mananampalataya, ang ating papel dito ay minsan, makita pa rin, nagiging ina-absorb natin ito sapagkat tayo ang magiging, tayo ang nag-i-intercede sa God Kung hindi po tayo pag hindi po natin i-absorb ang mga ito, wala po tayong pakialam, sino pang mananalangin para sa bansang ito? Ito ang nagiging dahilan kung bakit dapat tayong mga Kristiyano ay maging prayerful sapagkat tayong mga anak ng Diyos, alam po natin, sabi ko kanina, tayo lang ang tunay na anak ng Diyos ang pinapakinggan niya pagdating sa panalangin ito. Kaya nga po, napakahalaga po ang papel natin dito. Kaya nga po, sabi dito, yung anak, sabi yung mga tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng Diyos, sila po ay maliligtas. Ang tanong, sure na ba tayo na inaisulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay? Kanina po, nabigyan ng challenge si Pastora. At yung mga taong hindi nakasiguro nung sila yung pupuntang langit, kung ginawa nyo ng totoo sa inyong puso, ang prayer na yun ng acceptance natin sa God, kapatid, unti-unti na ang litra by litra sa litra, unti-unti isusulat ng Diyos ang pangalan mo sa kanyang aklat. Na pagdating ng Judgment Day, sapagkat ang sabi dito, sa verse 2, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Yung mga taong namatay na, akalain mo yun, akala ng iba, tapos na, pag namatay ka, tapos na, hindi pa tapos yun Yun ang panimula, sabi nga sa ating mga Kristiyano, yung end ng mundong ito, yun naman ang beginning, a new beginning for all of us as a Christian. Yun ang panibago nating panimula. Kaya nga sabi dito sa verse 2, multitudes who sleep, ibig sabihin yung mga namatay na nung una, tatabunan na ng lupa, sila po ay muling mabubuhay at doon tayo huhusgahan ng Panginoon. Ito po ay totoo at ito po ay mangyayari sa huling panahon. Some for everlasting life. Ito yung sinasabi, mamili po tayo. Others to shame and everlasting contempt. So dalawa ang everlasting yan. Everlasting life, saka everlasting contempt. So makita po natin yan, yung certainty ng deliverance and certainty of judgment. So tatlong bagay na ang natin na point out dito, mga kapatid. So makita natin dito sa huling panahon, mayroon pong judgment na magaganap. Kaya nga po dito,
mga kapatid, kailangan po nating maging wise. Sabi nga ng ating Panginoon. Kaya tingnan po natin, sabi nga sa Proverbs chapter 23. Tingnan natin ang Proverbs chapter 23, verse 14 and 15. 15 and 16. Sabi dito, "My son, if your heart is wise, then my heart will be glad indeed. My inmost being will rejoice when your lips speak what is right." So ito ang sinasabi ng Panginoon through King Solomon, sapagkat si Solomon po ang nagsulat po nito, na pag tayo po ay maging wise, tayo po ay maging matalino sa ating mga desisyon sa buhay, sa ating pagpili, ang Diyos din ay nagagalak para sa atin sapagkat alam ng Diyos pinili mo ang tama. At pag ikaw ay pumili ng tama, alam ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kaya nga dito naman kita maging, sabi niya, my inmost being, buong pagka-Diyos niya, ay nagre-rejoice kung tayo daw ay nagsasalita kung ano ang tama. So sa mga pangalan doon, mga kapatid, marami po mga tao na abala sa mga iba't ibang mga bagay na maging ang ating mga laman ng isip ay malayo doon sa gustong isipin natin na pinapaisip sa atin ng God. At sabi nga, maging ang ating puso, ibang tinitibok ng ating puso, kung tayo ay nagiging makamundong tao, kung tayo ay nakapukot sa mga things sa mundong ito, sabi nga ng Bible, the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya makita po natin na pag ang tao, makita natin sa kanyang mga pananalita kung anong laman ng kanyang puso. Kaya ang sinasabi ng Lord, pag ang laman natin pag ang laman ng puso natin ay tama, ang lumalabas sa ating bibig ay salitang mayroong karunungan. At dito, makita po natin na ang Lord po, ang Diyos po ay magiging matutuwa at magagalak po siya sa atin. Kaya nga sabi nga, pag-iwasan po natin yung mga bagay-bagay na ito, sapagkat ito ang sabi ng Lord, ito po ay talagang nakakatakot na mangyari po sa atin, ang sinasabi ditong everlasting contempt. Pero sa Christian, mayroon po tayong talagang, ito sinasabi na mayroon po talagang tayong blessed hope na panghawakan kung tayo ay talagang totoo na tumanggap sa ating Panginoon bilang Lord and Savior, sapagkat sabi dito, lahat ng mga tao na namatay ay muling babangon at sila po ay mapupunta sa dalawang pwedeng puntahan. To everlasting life which is in the presence of the Lord, o doon sa everlasting contempt na walang hanggang kamatayan. So ito mga kapatid, ito po ay hindi po ito basa-basa natin na isang tabi mga ganitong mga sitwasyon sapagkat ito po ay posible. At talagang totoo po ito na ito ay mangyayari sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi nito. So makita po natin na certainty of deliverance and the certainty of judgment ay nandito na. And the certainty of everlasting life ay totoong-totoo po ito. So sabi dito, sa mga sunod na verses, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. Sino ang wise na sinasabi ng Lord dito? Yung mga wise, sabi niya. Ito yung mga wise na pumili ng tama sa buhay niya. Ito yung mga tao na talagang ipinagkatiwala ang buhay niya sa Diyos. At ito yung mga tao na talagang nagbigay talaga ng kanilang pag-asa doon sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, marami po mga bagay ang inaalok ng mundo po sa atin. Kaya nga kung tingnan po natin, mapalad tayo na talagang, tayong lahat na talagang narito sa sitwasyong ito. Na tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos, na buong puso po natin tinanggap ang kaligtasan, na yun ang pag-asa na hinahanap natin, na inihanda ng Diyos, ating Panginoong Hesus, na talagang makita po natin dito na ang pagtitiis sa mundong ito as a Christian ay pansamantala lamang. Pansamantala lamang ito mga kapatid. Kaya nga, lagi nating tatandaan, na bilang isang mananampalataya, kailangan din nating maging matatag. Kailangan din natin na talagang humugot po tayo ng lakas sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sinasabi, tingnan natin ang dito sa book of Titus. Sa book of Titus. May mga paalala ang Panginoon dito. Sabi doon sa verse 11 to 14 ng
ng, ng Book of Titus. Ang sabi dito, chapter 2. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So ito, sabi nga, ang Lord ay talagang nag-offer siya sa kanyang biyaya lang yon. By His grace, offers salvation to all people, sa lahat ng tao. Ang salvation po ay ito in-offer sa lahat ng tao, hindi ito ipinagdadamot ng Lord. Pero, ang sabi ng Biblia, marami pa rin ang mapapahamak sa sanlibutan ito. No? Ibig sabihin, ang salvation na inalok ng Panginoon, maraming tao ang tumatanggi. Ayaw nilang tanggapin ito. Sabi ito, it teaches us to say no to uncleanness. Ibig sabihin, pag ang salvation na inaalok ng Lord, ito ang kanyang tinuturo. Ang tinuturo nito ay no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Yun ang tinuturo sa atin as a Christian. Kung tayo po ay nag-decide na tinanggap natin ang ating Lord and Savior, yung mga tumanggap kanina, tinuturo dito, ang gusto mangyari dito, dahil tinanggap mo ang Lord, nagsabi ka, no to ungodliness. Ayaw mo na sa mga bagay na hindi kalooban ng Lord. At hindi ka na dapat makaayon sa mga worldly passion. Sa mga, ano ba ang worldly passion na sinasabi? Ano ba ang sabi ko nga, yung in sa mundong ito. Alam niyo kung titingnan po natin ang takbo ng mundo, talagang lihis po siya sa kalooban ng Lord eh. 'Di ba yung mga inuuso ng mundong ito, hindi po siya ayon talaga sa salita ng Diyos, hindi po talaga siya angkop o hindi po siya sumusunod doon sa taliwas po talaga siya. Kaya nga sabi ng Lord, do not be conformed to the standard of this world. Kasi nga, yung God of this world, sino ba ang nag-rule sa mundong ito? Binigyan siya ng pagkakataon na mag-rule sa mundong ito eh. Kaya nga tayong mga Christian, nahihirapan tayo, di ba? Kasi yung God of this world, hindi pa ang ating Lord talaga eh. Ang kaaway, si Satanas, siya po yung nag-rule sa mundong ito. Kaya nga nakita natin yung mga sistema, yung mga nangyayari. Karamihan po dito hindi kalooban ng Lord eh. Pero mabuti na lang po sapagkat tayo mga anak ng Diyos, na nananalangin sa Kanya, nakita natin ang Lord gumagalaw din naman. Bagaman tayo po ay nasa mundong ito na ang nag-rule ay ang kaaway, ang kapangyarihan ng Diyos ay nandoon sa Kanyang mga anak. No? Hindi ito po tayo pinababayaan ng Lord. Kaya ang sabi it teaches us to say no to ungodliness. Kaya tayong mga Kristiyano, mga Christian, tinuturuan tayo na huwag na tayo maging makamundong ito. Sabi no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled. Alam mo, ito isa sa mga distress na sinasabi. Maraming tao hindi kayang kontrolin ang sarili eh. Wala na tayong control sa mga bagay-bagay. Sabihin na natin, minsan ang gusto ng tao, hindi niya na-control na pigilan kanyang sarili na, di ba yung wants ng tao, minsan hindi niya mapigilan kanyang sarili na, wag muna yan, di naman yan kailangan eh. Talagang mahirap pigilin kasi ang passion natin sa world, yun sinasabi nito na kung ang passion mo ay worldly, mahirapan mong kontrolin ang sarili dahil andun yung passion mo eh. Pero sabi ng Lord, but be transformed by the renewing of your mind. Di ba sa Romans 12:1. Isa po yun sa mga bagay nating isipin na kung tayo ay willing na i-renew yung ating mind, doon magkakaroon po tayo ng strength para kontrolin natin sila sapagkat yung mind natin ay na-renewed. Nagpamapayag po tayo na baguhin yung ating kaisipan. Kaya ngayon, ang sinasabi na, but be transformed by the renewing of your mind. Ngayon, ang sabi pa dito, live a self-controlled, upright, and godly lives in the present age. In this present age. Ito na yung mga panahon na ang tao ay malayo sa Diyos. Di ba? Totoo po yun. Marami pong, ang tao ngayon ay talagang, ang tingin sa God ay isang, parang na lang, hindi talaga seryoso eh. Alam nila may Diyos. Oh, may Diyos. Mag-church ako pag Sunday. Pero, yun lang yun. Alam nyo, yung tao talaga na talagang mayroong seriousness sa God. Makita po natin, sa lahat ng bagay, serious din siya eh. Pagdating sa kalooban ng Lord, mayroon po siyang, kahit nasabihin natin na
Oo, worldly tayo, pero mayroon kang struggle ngayon. Mag-i-struggle ngayon sapagkat in other side of your mind, mayroon kang yung conviction eh. Nag-struggle ang isang tao pag magsimula ng kumilos ang Espiritu Santo sa buhay mo. Doon na hindi ka na yung mabilis mong gawin yung gusto mo eh. Pero ngayon, mayroon ka ng sinaalang-alang na parang hindi eh. Di ba? Hindi tama kahit na gustong-gusto mo na siya. Doon natin makikita at dito natin mararamdaman na ang Diyos, pinapayagan mo na siyang kumilos sa buhay mo. Unti-unti yon. At dumating ang panahon, pag pinapractice po natin ito, na talagang, sabi nga, siya na yung pinagbahanan sa buhay, unti-unti, yung panlasa mo sa mundong ito, unti-unti po yan na mababago. Yung mga hobbies po natin, yung mga gusto po natin gawin, unti-unti hindi na natin yun magagawa. Ako personally, mga kapatid, siyempre, dati rin naman akong, siyempre makamundo. Lahat tayo, bago tayo maging Kristiyan, makamundo tayo eh. Yung nagbibigay sa atin ng kagalakan, kasiyahan, actually hindi naman kagalakan, kasiyahan lang yun eh. Ay yung mga pansamantalang inalok ng mundong ito. Punta ka sa mga, may mga banda, di ba? Pag mahilig ka sa music, banda, punta ka. Pag mahilig ka sa mga barkadahan, barkadahan lang yan. Yun lang ang ano natin. Pero nung tayo po, may mga bisyo po tayo na kinagigiliwan. Pero nung ikaw ay maging Christian, ako personally ganun lang yun. Unti-unti lang unti-unti mo lang nararamdaman, nag-iiba na yung panlasa mo sa mga bagay nito. Na dati gusto mo makinig ng mga ganyang mga music, pero ngayon ayaw mo nang pakinggan yung mga music na yon. Dati gusto ko laging may tumutugtog sa bahay na mga sound system, pero ngayon wala na kami. Ako sa bahay actually, hindi na ako nag-ipon ng mga ganong mga music. Hindi na ako nakikinig ng music. Sa cellphone na lang, yung mga worship song na lang. So makita mo naramdaman mo na lang, nag-iiba rin pati yung taste ng iyong pandinig, maging yung panlasa ng dila po natin mga kapatid, nag-iiba po yan. Na yung mga gusto nating inumin, ngayon ayaw mo na siyang inom kasi nag-iiba na yung lasa niya. Ako sa akin, ganun yung aking naramdaman kasi, naranasan kasi. Kaya yun yung pagkilos ng Lord sa akin. At dati, nakakatakot pong mag-share ng Word of God. Pero siyempre, pag ang Lord, ganito lang naman yun eh. Ang ministry po, hindi po natin itong ministry kasi. Ministry po ito ng God eh. Tayo nagpapagamit lang tayo sa Lord. Ito yung pagbabago ng iyong pananaw. Na pag ang ministry ay gagawin mong ministry mo, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo, hindi yung makakaya ng Diyos sa buhay mo. Ganun yung nagiging ano. Ano ngayon ang nagiging resulta nito? Nagiging na-stress ka, madali kang mapagod sapagkat effort, ginamit mo na sa effort. Gusto mo, i-please mo yung mga tao. Hindi mo, pag ministry mo kasi tao, ang piniplease mo, hindi naman God eh. Pero pag ministry ng God, isip mo, ito ministry ng God, ikaw servant ka lang ng Lord eh. Siyempre, bahala na ang Lord sa'yo. Basta, ako kasi kung minsan, pag sinasabi ni Pastor, nakita ko yung schedule ko ngayon na mag-preach. Ang iniisip ko lang, minsan siyempre, nakakakaba siyempre. Nakakatakot. Ibang ano, kasi sabi ko nga, minsan lagi kong sinasabi, napakaselan na ministry po yan. Yung pag-preach sapagkat dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon, magsasalita ka. Papaano Lord kung mali yung masabi ko at maniwala sila, papaano yun? Di ba? Napakahirap nun. Sapagkat tinitingnan ng tao yung preacher. Ay, ito, mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga, wag naman nating, baka maya preacher na lang ang sinasamba nyo, hindi yung God. Baka maya kasi, alam nyo kung bakit maraming taong napapaniwala sa mga kulto, sa mga maling nagtuturo. Kasi pinapakinggan nila yung teacher eh. Yung preacher, kaya nga, sabi ko nga, kaya ako'y natatakot sapagkat, sabi ko, paano kung mali yung aking pagkaintindi at naisabi ko at naniwala sa, hindi marami kang maipapahamak. Ano mo yun, cargo mo yun. Kaya ang pagiging pastor, ang pagiging preacher, ito po ay napakasilan po ito ng ministry. Kaya nga po, bago po ito talaga tumayo sa harapan, talagang katakot-takot na prayer po yan. Sabi ko nga, konti lang itong na-prepare ko, Lord eh. Yun lang yun lang ang binigyan ng Lord. So, yun lang. Tatayo ka lang. At sabi ko, Lord, bahala. Ganun lang. Ipaubaya lang natin sa Lord yung gagawin natin. Kung ano mang ministry ang mayroon tayo, sapagkat ilagay mo ang iyong sarili na ikaw ay tagapaglingkod ng Diyos. Kung minsan sasabihin mo lang,
sige, tatayo lang ako, ikaw na bahala. Pero siyempre, mag-aral ka naman. Huwag naman, wala kang gagawin. Mabira, pinasa mo na lang lahat sa Lord, binigyan ka ng Lord ng karunungan para magbasa, binigyan ka ng Bible para basahin mo, tapos sabihin mo, Lord, bahala ka na. Napaka-unfair mo naman. Hindi naman, kasi ano yan hand in hand kayo ng Lord Partner kayo ng Lord Siyempre, dapat, pag partner, may gagawin ka, may gagawin siya. Partnership po ang ministry. Ikaw at ang Diyos ang partner dito. So ngayon, nakita po natin, ito po yung mga magiging resulta po ito ng sinasabi na pag-renew ng mind po natin, lalo na sa mga huling panahon. Kaya nga, kung balikan po natin, ang sabi dito, babasahin pa natin ito yung, saan ba yun tayo? Sa chapter 2 ng Titus verse 11 hanggang. Sabi dito, inoffer ng God ang service sa lahat ng tao. At sabi nga, yun nga, ang tinuturo nito ay maging self-control tayo, maging upright and godly, maging godly live tayo in this present age. While we wait for the blessed hope, habang tayo ay naghihintay doon sa blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. So ito po yung matindi na kung minsan ay yung paghihintay ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, yung mga disciple ng ating Panginoon, nagsimulan sila maghantay kay Lord Pero ilang taon na ang nakaraan, di ba? Kasi ang Lord, talagang binigay sila ng pag-asa na ang Lord ay darating. Sabi nga yung iba sa inyo, hindi danasin ang kamatayan at ako'y darating. Pero talagang, ang Lord talagang hindi dumating at hanggang hinintay po natin siya. Sapagkat ang Lord talagang, sabi ko kanina, may mga dahilan kung bakit nadidelayed yung kanyang pagdating. Baka mamaya, isa ka pa sa dahilan o tayo dahilan para siya ay maging tumagal ang kanyang pagdating. So dito, mga kapatid, ang ating papel sa Christian ay talagang, sabi nga, maging masunurin po tayo sa kanyang mga habilin sa atin. Hinabilin ito sa kanyang mga disciples, make disciples Kasi yun yung kanyang target, may target siya. Ilan ba dapat ang maging mananampalataya bago siya dumating? Kaya pagbalikan po natin ang Book of Daniel, sabi dito, ito po sabi nga, yung iba mapupunta doon sa everlasting contempt. Doon naman sa those who are wise, ang sinasabi, will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many to righteousness. Yung mga tao na naging matalino, na siya po ay naging wise po sila, sapagkat hindi po nila tinangkilik yung alok ng mundong ito, na akala ng iba, pag tinangkilik mo ito, wise ka na sapagkat in ka, di ba? Pero itong sinasabi, sila po ay magliliwanag po sila katulad ng mga bituin sa langit, brightness of heaven. And those who lead many to righteousness, at doon sa mga taong masisipag na magbahagi ng kanyang salita, o sa mga taong masisipag na paglingkuran ang Diyos ayon sa kakayang ibinigay sa kanila. Sabi niya, like the stars forever and ever, hindi matatapos ang iyong pagniningning kahit saan ikaw naroroon sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos at ikaw ay tumalima sa kanyang pagtawag. Kaya nga mga kapatid, yung tatlong bagay na yung apat na bagay na yon na ating napag-usapan, huwag po natin kakaligtaan yan. Ito yung mga talagang mangyayari sa huling panahon. Yung distress, yung deliverance ng God, yung judgment ng God, and yung everlasting life na ipinangako ng Diyos. Para po ito sa atin. Kaya nga, makita po natin dito na, sabi dito, hindi mawalan ng kabuluhan ang ating pagtitiis. Hindi mawalan ng kabuluhan ang ating pagtitiis sapagkat sabi nga, your labor in the Lord will never be in vain. Kaya mga kapatid, dito po tayo magwawakas. Sa chapter 3 ng Titus, chapter 3 verse, basahin na natin hanggang 1 hanggang 9. Remind the people to subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. I-remind daw natin ng mga tao, sabi ni Paul kay Titus, ito actually sa mga Christian, especially sa mga Christian, na subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do what is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone.
At one time, we too were foolish, disobedient. Ito yung mga, siyempre dati, totoo naman yun. Deceived and enslaved by all kinds of passion and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior. So that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying. Ito daw ay talagang mapanghawakang salita. And I want you to stress these things. Ipalaganap natin ito so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. But avoid foolish controversies and genealogies and argument and quarrels about the law, because these are unprofitable and useless. Warn a decisive person once, and then warn the second time. After that, have nothing to do with them. You may be sure that such people are warped and sinful. They are self-condemned. So ito ang sinasabi, ang katotohanan na sinasabi ng Lord, ni Paul, according to tayo, sa talagang ito ang dapat na gawin po natin sa Christian. Na ma-avoid po natin ang mga sinasabi nito, magawa po natin yung mga bagay nito na sinasabi dito ni Paul. Paalala po ito sa atin sapagkat alam niyo ho, yung sitwasyon po natin ngayon ay critical ang sinasabi ko. Akala natin, ganito din tayo, wala, hindi po tayo. Maganda ang kinalalagyan po natin. Pero sa totoo lang po, malaki po ang ating role na gagampanan na sa Christian. No? Tayo po ang magiging daan para makamit po natin yung kapayapaan at kaayusan ng mga taong nasa kapaligiran po natin. Amen po ba? So tayo po ba ay mapakialam sa ating kapwa? Tayo po ba ay mapakialam sa ating bayan? Diba? Dapat may pakialam po tayo. Dapat kung ano po ang sakit, ang yung karamdaman ng bansang ito, dapat ramdam po natin. Sapagkat kung manhid po tayo sa mga nangyari ngayon, hindi po ito mag-trigger sa atin para ilapit ang bansa natin sa ating Panginoon. So, makinig po tayo ng mga balita, pagmasdan po natin ang kapaligiran, and then, tumingala po tayo sa langit. Diyos ang ating pag-asa. Amen po ba? Let's pray. Lord, salamat po, Diyos, muli sa mga paalalang ito. Tunay nga po, Diyos, na we are approaching, Panginoon, sa end time, sa last days. At sa mga ganitong sitwasyon, walang iba po kayong tiringgin kundi ang inyong mga anak, O God. So we pray, O Lord, bigyan niyo po kami pa ng kasipagan, Panginoon, na manalangin. Kasipagan, O God, na magkaroon po kami ng malasakit sa aming kapwa, malasakit sa aming bayan, O God. Maging sa aming mga leaders, Panginoon, Lord, we pray na kami po ang magiging intercessors po nila. Maging intercessors po kami ng aming bansa, O God. We pray, Lord God, na sa mga huling panahon, Panginoon, lalo po pa kaming maging masipag, O God. Na lalo po kami, Panginoon, ingatan, O God, sa anumang pandraya na gawa ng kaaway. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang kaaway sa kasalukuyan ay talagang siya rin po ay talagang nagmamadali na gawin, na sirain ang inyong mga anak. Subalit, Lord, salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang mas makapangyarihan sa lahat. Greater is He that is in us than he that is in the world. So ito, Panginoon, ipanghawakan po namin, O God, na kami maging instrumento lamang, Panginoon, para sa ikakatagumpay, O God, at sa ikakatupad, Panginoon, inyong layunin, Panginoon, sa buhay na ito, at maging sa aming bansa, O God. Lord, thank you po, Panginoon, sapat alam po na hindi po kayo, Panginoon, nagpapahinga. Hindi po kayo, O God, tumitigil sa pagkilos, Panginoon, sa aming bansa. Kaya po, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga paalalang ito. As the days approaching, O God, we pray, Lord, na kami ay masumpungan nyo na tapat pa rin, Panginoon, sa inyo sa aming paglilingkod, O God. At patuloy, O Diyos, ang bawat isang nandito na nag-offer ng kanilang buhay, Panginoon, masumpungan nyo po na maglilingkod po sila, Panginoon, sa inyo, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa patalam po namin, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami po na inyong gagabayan at kami iingatan nyo po. At kayo pa rin, Panginoon, sa magliligtas, Panginoon, sa amin, sa mga darating na ito, O God. So, salamat po. Ito pang dalangin in Jesus' name. Amen. Amen po.